lumayas na si Bersamin. So, si Bersamin po ay executive secretary ni Bangag. Si Bersamin, bilang executive secretary, yan ang Pangulo ng secretary sa mga kabinet, di ba? So, lumayas na si Bersamin. Kayo, layas na din kayo mga kabinete ni Bongbong Marcos. Huwag na kayo magpaiwan dyan. Baka pati kayo. 2024. Pati kayo, ha? Pati kayo, atake ng mga tao dahil sa galit nila sa Bangag na Pangulo. Ano sa tingin mo magiging ano nito? Tawag dito, maging epekto nito sa pamumuno ni BBM ngayong tumakas ang kanyang executive? Kung ilayasan na ni Bersamin si Bangag, aba, susunod na ng mga kabinete niyan. Ngayon, palay ko, nauna na nga si Marcos maglayas Di ba na sa Bacolod? Ngayon walang balita na niya. Baka nandun na sa Paway. Kasi balita mo, sinisecure na daw siya doon sa mga pilit sundalo na nandun daw sa Paway. Nandun yung mga tangke. Oo. Nandun siya sinisecure. Ang akala ni Bongbong Marcos na nagtago siya sa Paway, yung mga nag-secure sa kanya, magbantay ka Bongbong dahil sila ang magpusa sa iyo. Sila ang magpusa sa iyo, yung mga nakabantay. Akala mo binabantayan ka nila? Hindi, dahil kanitin sila sa iyo. Dahil may mga pamilya yan na pinitwesyo mo. Pera nila nilakaw mo. So, yun ang bantayan mo. Kaya nga, magtawag ka na rin kung nasa Paway ka, magtawag ka na rin ng helicopter ng Amerika at aeroplano at magpahatid ka na sa Hawaii. Hindi na sila tinatanggap sa Amerika. Aba, hindi na pala kayo tinatanggap sa Amerika. Kawawa ka naman. Saan ka pumunta? Sa bagay, marami naman kayong mali-malitang trilyong piso na ninakaw. Trilyon. Akala ninyo, yun ang gagastusin mo sa mga kasong harapan nyo. Hindi. Alam mo ba, kung may bago ng presidente na makaupo sa Malacanang, yung pera ninyo ninakaw, gawin niyang big. Dahil hindi na yan magagamit dahil magprinta kami ng bagong pera. Equivalent sa ninakaw ninyong trilyones. Para yun ang ipaikot namin sa bansa para umunlad uli ang ekonomiya. At yung mga pera na ninakaw nyo, wala na yung silbi. Maging piki na yan. So wala na kayong pabayad sa abogado at korte. Makukulong kayong madulog sa kulungan. Yosek, ano naman masasabi nyo na ipapalit daw sa pwesto ni Bersamin si Recto naman daw po? Nako! Wala nang papalit yan. Bakit? Bakit palitan? Lumayas na nga kasi lalayas na. Tingin nyo, kayo pa rin dyan, wala na kayo. Kaya nga, kayong lahat ng kabinete. Sige, sa Bisaya pa, mag-ipos na kayo, magdala kayo sa Unlan at sa Kabanig. Doon kayo sa ibang lugar, magtago. Yosek, ano ba magiging epekto sa investigasyon ng DPWH itong dating sekretary na tinunuan ay pinatakas na rin una ni Marcos? Ano pa naman ang silbi? Kung pinatakas, ibig sabihin, flight is killed. Adi, guilty. O ano bang silbi ng ICI? Ano bang silbi ng mga investigasyon? Wala na. Dahil lumantad na ang resibo mo, Bongbong. Si Saldico yun. Yun ang lumantad. Kaya nga, sayang na sayang ka na. Ha? Oh. Wala, sayang na Bongbong yung mga investigasyon ko. Dahil wala nang kabuluhan yan. Bukong-buko ka na. Kaya nga, si Saldico, nung sumigaw kami noon na bring in mo Tatay Digong. Ngayon, ikaw naman nagsalita na bring in mo Saldico dahil patayin ninyo. Gago. Bangag. Buti pa. Ayusin mo ng pagtago mo. Sige, huwag ka nang bumalik sa Malacanang. Dahil yun,
Nilusog na nga ang Malacanang eh. Oh, masaya naman lahat lumayas sa Sibir sa amin. Masaya naman kayo kahit lumayas na kami. Executive Secretary Bersamin sa opisina sa Palasyo. So ngayon, ang susunod na lalayas, siyempre, ang presidente, pero magtakon. Uy, nagtakon na doon si Bongbong Marcos. Ha? Hindi, nagtakon na doon dahil ang isang bangag. Ayun, ilang gramo na kayo ng cocaine na naubos ngayon. Ha? Because Bongbong Bangag is consuming 29 grams a day. Trip kayo. Trip ngayon. Kasi may nagsuntukan na daw sa Malacanang, may nagsampalan na, aba, magulo na sila. Alam mo, sa ito niya, wala na sa katinuhan eh. Sabi niya, sabi ko, ako wala sa iyo, bigyan kita ng witness protection bigay. Nasa ombudsman ka, hindi ka na-DOJ. Ano ka ba? Kasi sabi, wala ka na sa katinuhan. So, bangag na kayong lahat. O, umalis sa Sibir sa amin, wala nang ibabalik dyan. Kasi, Sibir sa amin, rekto, mauna pa yan magtago. Rekto, wala na yung bayan. Wala yan, magtago na yan si rekto. Wala. Rekto. Ano? Huwag rekto. Diba doon pinagawa yung mga fake news lang kasi ito. Kasi sa totoo na, sino ba ngayon natatanggap ng mga posisyon bago? Wala lang tatanggap dahil mawawala lang din sila. Kasi palayasin na ni Marcos eh. Pero nagsalita tayo palayasin, lumayas na pala. Lumayas na sila. So ito po ay victory ng taong bayang Pilipino. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Lumayas na! Sibir sa akin, dahil nauna ng talo si Bangag Bongbong. Diba? Kung nagkonsumo si Bangag Bongbong ng 20 grams ang cocaine, ngayon, doble pa nila. Hindi na yun kung ano sa papel niya, wala na. Puro na ngayon, gulong-gulo na sila. O ngayon, sisiyan. Pero ito ang katotohanan. God will give us justice dahil inapi ang tao ng Panginoon. Ang tao ng Panginoon ay inapi ni Bangag Bibihin siyang mabigay justisya. At yung paglayas ni Bersamin ay na yun, signal na yun na wala na ang Malacanang. Malita ko, nilusog na daw ang Malacanang ngayon? Nilusog na. Nilusog na, di ba? Oo. Ha? So, nilusog na. Ha? Ha? Ano? Tamang ginala sila. Ito, bakit tayo masaya? Bakit tayo masaya? Kung lalaya si mga BBM, magnanakaw eh. Yung mga pinaghirapan nating pera, pinupuwis natin para sa gobyerno, nanakaw lang ni mga at sa mga buhayan ng mga kasamahan. Pupunan ng mga nanakaw ng Pilipinas sa pamulo ni mga nanakaw nila. So lahat na gusto